Ramdam ng mga empleyadong yan sa Lawag City ang magnitude 5.6 na lindol kaninang umaga. Umuga ang mga gamit sa opisina at agad silang nagsilabasan sa gusali. Nagbagsakan naman ang mga paninda sa isang grocery store sa Bacara, Ilocos Norte. Nasa Banggi, Ilocos Norte ang sentro ng lindol na naramdaman hanggang La Union, Cagayan at maging Baguio. Krimen sa Carmen, Davao del Norte. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa loob ng bus. Ayon sa Carmen Municipal Police, mahigit 1 kilometro ang layo mula sa sinakyan ng biktima. May sumakay rin na 2 armadong lalaki sa bus. Pagdating sa bayan ng Carmen, binaril ng salarin ang biktima sa ulo. Tinangay naman ng kasabwat ang bag ng biktima na pinaniniwala ang may lamang pera. Pagkatapos ng krimen, ng agaw pa umano ng motorsiklo ang mga salarin at tumakas. Paniwala ng pulisya, sinundan ng 2 salarin ng biktima. Tinutugis na sila ng mga otoridad habang inaalam ang motibo sa pagpatay. Ganap ng batas ang 2025 national budget. 6.326 trillion pesos ang inoprobahang budget sa susunod na taon na nilagdaan ng Pangulong Marcos. Pinakamalaki ang 1 trillion and 55 billion pesos na pondo para sa edukasyon. 1 trillion and 7 billion pesos naman ang para sa DPWH. Mahigit 4% naman ang budget ng Defense, Interior and Health Ministries. Mahigit 3% ang sa Agriculture Department at DSWD. Mahigit 1% ang para sa Transportation at Judiciary, habang mas mababa pa sa 1% sa Justice at Labor Department. 42% naman ang inilaan sa ibang departments. Nasa 194 billion pesos ang halaga ng binito o hindi inaprubahan ng Pangulo dahil hindi raw kasama sa priority programs ng kanyang administrasyon. Kabilang ang 26 billion pesos sa DPWH projects na idinagdag ng Kongreso at 168 billion pesos sa unprogrammed appropriations. Ginugunita ngayong araw ang ika-128 anibersaryo ng pagpatay kay Dr. Jose Rizal. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang flag raising ceremony at ang pag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal sa Luneta sa Maynila. Nagsagawa rin ng 21 gun salute. Inalala rin si Rizal sa kanilang bahay sa Calamba, Laguna sa pangunguna ng lokal na pamahalaan. Bukod sa kabayanihan ni Rizal, inalala rin ng mga biktima ng sabay-sabay na pambobomba sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila noong December 30, 2000. Isang wreath ang inalay sa Blumentritt Station ng LRT-1, isa sa mga pinangyarihan ng Rizal Day bombings na nag-iwan ng 22 patay at mahigit 100 sugatan. Pasintabi po sa susunod naming ibabalita, isang lalaki ang nakitang pugot at nakahandusay sa tabing kalsada sa Kawayan Negros Occidental. Suspect sa pagpatay ang lalaking nakaaway ng biktima. Ayon sa pulisya, habang bumibili sa tindahan ng biktima, dumating ang suspect na may itak. Sinubukan daw niyang tumakbo, ngunit nahila ng suspect at pinagtataga. Matagal ng alitan ang sinusundang motibo ng pulisya. Inireklamo kasi dati ng biktima ang suspect na nanakit daw sa kapatid ng biktima. Nakakulong na ang suspect na naharap sa reklamong murder. Wala pa siyang pahayag. Batang 1 taong gulang, patay sa sunog sa Bogo City, Cebu. Natutulog ang biktima at bigong mailabas sa nasusunog na bahay. Inaalam pa ang sani ng sunog. Umano'y di makatarungang pagtrato sa mga baggage porters sa NAIA. Iimbestigahan ng New NAIA Infra Corporation o NNIC. Kasunod ito ng mga natanggap na reklamo ng NNIC laban sa third-party service provider na siyang may hawak sa mga porter. Ayon sa NNIC, huling ni-renew ang kontrata ng service provider ng MIAA noong 2022 at nananatiling valid sa loob ng 3 taon. Bagamat hindi raw nila direktang empleyado ang mga porter, sineseryoso raw nila ang reklamo. Dating US President Jimmy Carter pumanaw habang nasa kanyang tahanan sa Plains, Georgia. Bago sumakabilang buhay sa edad na 100, itinuring si Carter na longest living o pinakamatandang nabubuhay na US President.
Dati nang may iniindang sakit si Carter, kabilang ang melanoma na kumalat sa kanyang atay at utak. Naging pangulo si Carter mula 1977 hanggang 1981 at ginawaran ng Nobel Peace Prize noong 2002. Noong 1999, bumisita sa Pilipinas si Carter at nagpatayo rito ng halos 300 bahay, katuwang ang isang NGO. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaasahang magiging maulan ng salubong 2025 sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malakas na ang ulang nararanasan sa Kulambugan, Lanao del Norte, kaya abot binti hanggang singtaas ng tao ang baha. Sa Kasiguran Aurora, walang tigil ang ulan kaya lubog ang mga sakahan. Sa General Santos City, nagmistulang ilog ang ilang kalsada. Sa mismong bisperas ng bagong taon, inaasahang magiging maulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, Visayas, Caraga, Mimaropa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at iba pang bahagi ng Central Luzon. Posible ring ulanin ng salubong 2025 sa Metro Manila at iba pang nalalabing bahagi ng bansa. Magpapatuloy ang ulan hanggang sa unang araw ng 2025 sa ilang bahagi ng bansa. Posible ang matitinding ulan kaya mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.